mga ginoo at ginang mga kandidato, sa tingin niyo ho ba ay dapat nang i-revisit ang batas kaugnay sa dangerous drugs sa Pilipinas sa harap ng katotohanan naglipana na naman ang pagkalat ng mga bawal na gamot? Meron pong panukala na gawing o ibalik ang parusang kamatayan. Meron namang sa mga tutol ay gawing mas mahirap yung pong parusa sa kasalukuyan na lifetime imprisonment, pero gawing hindi magiging available yung presidential pardon o executive clemency. Ibig sabihin, lifetime life sentence without any hope for parole or pardon. Ano po ang posisyon nyo rito? Ang unang sasagot po ay si Attorney De Alban. 2 minuto po para sa inyong kasagutan, Attorney. Hindi ko po nakikita na kasagutan ang death penalty para sa kahit na anuman pong parusa sa krimen. Sapagkat ang death penalty ay wala naman pong ebidensya na this will serve as a deterrent factor. Meron nga po silang sinasabi, di ba? Kung papatayin ka rin lang sa paggawa mo nito at ikaw ay nahuli, edi mas lalakihan mo na yung gagawin mo. So magi-inspire pa ito ng paggawa ng mas malaking kalokohan. Nakikita po dapat natin kasi yung rehabilitation factor, no? Kapag ikaw ay nakagawa ng isang krimen. Tama po na dapat gawin nating life imprisonment ang parusa sa droga, no? Kapag ikaw ay nahuli. Ngunit dapat bigyan pa rin natin ng pagkakataon na ang taong ito ay ma-rehabilitate. Sa nakikita ko, ang presidente lamang po ang makakapag-analyze gamit ang kanyang mga tauhan, Bureau of Corrections, etc. Kung ang isang tao ay eligible, no, para mabigyan ng mas maagang paglabas sa kulungan, kung siya ay na-rehabilitate na po. Sa kasalukuyang batas, maganda naman po ang nakikita nating batas ngayon sa pakikipag-ugnayan sa mga resolutions ng Supreme Court. Ang problema lang po dyan ay nasa implementation. Gaya nga po niyan, no? Marami pong nahuli. Ang problema, pag kinasuhan po natin dahil sobrang daming nahuli at kakaunti lamang po ang drug courts natin, tambak ng kaso ng korte. Ayan, babalik na naman po tayo dyan. Kung makagawa po tayo ng mas maraming korte, malagyan natin ng mga judges yung mga yan, mas bibilis ang kaso, magsaserve ito as deterrent factor sa mga drug drug addicts and pushers. Maraming salamat po. Pakinggan naman natin si former Defense Secretary Gonzales para sa kanyang opinion sa naturang issue. 2 minuto po para sa inyo. Sang-ayon ako kay Attorney Alban, no? Very important ang rehabilitation na iniisip din natin. Kasi nung naranasan natin, nung nakaraang administrasyon, milyon ang mga tao na natakot at kailangan din, naghahanap ng rehabilitation. Kaya lang medyo hindi natin na-sustain yung bahagi na yan. No? Dalawa kasi ang uri ng solusyon natin solidarity natin sa droga. Una, yung mga maliliit na paggamit ng droga ng ating maraming mga kababayan. Ang nangyayari, para bang lumalabas na bahagi na ng pangangailangan ng ating mga nagtatrabaho na gumamit ng kaunting droga. Kasi nga, hindi maganda ang takbo ng ating mga batas tungkol sa labor. No? Kung bisan, nakakailangan, ang dahilan nila, kailangan lang gumamit ng droga kasi sobra-sobra ang haba ng pagtatrabaho oras. So, medyo may economic implication yan. No? Yan ang isa. Pangalawa naman, yung big time, yung malakihang pagpasok ng droga sa Pilipinas. Mukha yatang nakursunadahan na tayo ay maging transit point ng malawakang paggamit ng droga sa ibang bansa. Parang nakita natin na dahil sa issue ng corruption,
yung ating mga ibang ahensya na dinadaanan ng ating flow ng goods from countries to other countries, galing sa atin, nakita na mukhang may butas ang ating sistema dito. Kaya big time ang mga pumapasok na supply ng droga dito. Iyan, ang solusyon dyan ay bureaucratic sistema ang tignan natin. Pero hindi, tama si attorney, walang death penalty. Follow-up question lang po para dito sa issue ng drugs, para sa inyong dalawa po. Kayo ho ba ay naniniwala na yung war on drugs ni Pangulong Duterte noon ay hindi maganda o maganda ito? Kung hindi naman ito maganda, ano bang batas ang maaari niyong ipasa to improve the war on drugs? Secretary Gonzales? Alam mo, may maganda, may hindi maganda. Pero talagang phenomenal ang nangyari ng panahon ni President Duterte. Na lahat ng gumagamit ng droga, kinabahan at naghangad na pumunta sa mga pulis. Daan-daang libo ang nakita natin ang talagang naglabasan. Yun sa akin, phenomenal yun na epekto ng war on drugs. No? May mga sinasabing abuso. Pero very important sa atin that for the first time in the nation's history, na halos lahat na gumagamit ng droga lumabas at nag-report sa ating mga authorities. Siguro hindi na napagplanuhan ng ating dating Pangulo na napakadami pala talaga. Na alam niya yung numbers pero hindi, probably he didn't see the reality of so many people wanting to stop using drugs. Phenomenal yun. Tama yun. Salamat. Tama yun. Napaka-phenomenal nung nangyari nung nakaraang administrasyon na sila ay nakakuha ng tiwala kay former President Rodrigo Duterte. At sila mismo, nagpalista sila sa mga otoridad na sila ay gumagamit. Siguro kung meron tayong gagawing batas dyan, ay dapat mapondohan yung rehabilitation nila. Kasi kung sila ay nagpalista, ibig sabihin, tinatanggap nila na sila ay drug user. That's one. Acceptance is the key. Second, anytime gusto nila magpa-rehab, so dapat pondohan natin yung any effort to rehabilitate them. Kasi kung sila na mismo gusto nila yan, bakit hindi natin suportahan sila? Sila ay kapwa-tao natin. Dapat silang mabigyan ng tsansa na magbago. Gusto naman po nila. Maraming salamat, Attorney and former Defense Secretary Gonzales.